Magandang umaga, buenas dias, maayong buntag, Zamboanga Peninsula. Nandito na naman po tayo para sa isang makabuluhang diskusyon dito lamang sa Kapihan sa Region 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataforma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Mga inisyatibo at hakbang upang mapanatiling ligtas at drug-free ang Zamboanga Peninsula. Ang ating pag-uusapan ngayon sa ating episode kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 9. Pero bago po natin ipakilala ang ating mga panauhin ngayong araw, inaanyayahan po namin kayo na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahukap din po tayo sa Radyo Pilipinas. Of course, we would like to acknowledge our online viewers na nakatutok ngayon sa ating live stream at mga media partners na kasama natin dito ngayon sa ating studio. Magandang umaga po sa inyong lahat. At this point, let us welcome our guest for today's episode. Kasama po natin ang ating Regional Director ng PDEA Region 9, Director Brian Babang. Good morning, sir. Yeah, kasama din natin, nandito din ang kanyang team. Nandito si Attorney John G. Alviar ng Legal and Prosecution Unit. Good morning po. Good morning, sir. Kasama din natin ang ating Information Officer ng PDEA 9. Nandito si Ma'am Darmalyn Jumlail. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Eman. Yes, para simulan, pakinggan muna natin ang opening statement mula sa ating Regional Director. Good morning to everyone, to our partners from the Philippine Information Agency, our media colleagues, all our stakeholders who are with us today, and all the viewers of our Facebook page. It is a privilege to be part of this PIA Kapihan because this is more than simply an opportunity to share information. It is an opportunity to explain in a clear and understandable way how the government's national policies are translated into concrete programs and services that directly affect our communities. At the heart of our discussion is the Philippine Development Plan 2023-2028, our country's medium-term development roadmap. The PDP is ultimately about improving the quality of life of every Filipino, creating better jobs, reducing poverty and inequality, strengthening education and health services, improving infrastructure, protecting our environment, promoting good governance, and building communities that are safe, resilient, and capable of moving forward. And when we talk about development, we cannot separate it from the issue of illegal drugs. A community cannot fully prosper if its people are vulnerable to drug abuse, if families are affected, or if young people are exposed to illegal drug activities. This is why our country's response to the drug problem is not limited to enforcement. It is part of a much broader development agenda. This is where the enhanced Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, or EPADS, becomes important. EPADS represents balance and a whole-of-nation approach built around three interconnected pillars: supply reduction, drug demand reduction, and health, social, and developmental services. In other words, we must stop the illegal supply, prevent people from becoming involved with drugs, and at the same time provide appropriate treatment, rehabilitation, aftercare, recovery, and reintegration for those who need help. This is an important message because the drug problem is multidimensional. It is a law enforcement concern, but it is also a public health concern, a social concern, a family concern, and ultimately a community and development concern. And this is why no single agency can solve this issue alone. The Dangerous Drugs Board, as the country's policy-making and strategy-setting body on dangerous drugs, works with different national agencies and stakeholders. PDEA, as the lead agency in enforcing our anti-drug laws, carries a major responsibility in supply reduction and enforcement. But alongside enforcement are the roles of the DOH, the ILG, the SWD, DepEd, LGUs, law enforcement agencies, civil society organizations, schools, families, and communities.
This is the essence of a whole of government and whole of nation approach. At the regional and local levels, this cooperation becomes even more important. We have mechanisms such as the Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, or ICAD, which helps synchronize the efforts of different agencies. We have the Barangay Drug Clearing Program, supported by the Regional Oversight Committee, which brings together PIDEA, DILG, PNP, DOH, and the LGUs in assessing and sustaining the drug-cleared and drug-free status of communities. But clearing a barangay is not the end of the story. We also have to ask what happens to the person who needs help, what happens to the family, and what happens after treatment. This is where the community-based drug rehabilitation program, or CBDRP, becomes particularly important. CBDRP reminds us that recovery is a process. It begins with proper screening and assessment, followed by appropriate referral and intervention, treatment and rehabilitation, and eventually aftercare and social reintegration. The goal is not simply to complete a program. The goal is to help an individual recover, regain dignity and functionality, reconnect with family and community, and become productive once again. The Dangerous Drugs Board is currently strengthening the CBDRP framework precisely along this continuum, from assessment and referral to treatment, aftercare, livelihood and skills development, and reintegration. And this is why capacity building is equally important. Our health workers, social workers, case managers, focal persons, and other members of the multidisciplinary team must have the appropriate knowledge, skills, training, and professional qualifications to provide the right intervention to the right person at the right time. Ultimately, our success should not be measured only by the number of operations conducted or arrests made. Yes, enforcement remains essential. We must disrupt the supply of illegal drugs, dismantle criminal networks, and ensure that our laws are enforced professionally, effectively, and with full respect for human rights. But success must also be seen in safer communities, stronger families, effective prevention programs, accessible rehabilitation services, sustained recovery, productive individuals, and communities that are empowered to resist the drug problem. And this is also where the anti-drug abuse councils, or ADACs, become very important. Their functionality is not simply about having an organization on paper. It is about having local governments that meet, plan, allocate resources, coordinate programs, support their component ADACs, implement drug clearing initiatives, provide community-based rehabilitation, and ultimately deliver results to their constituents. So as we gather here today, we look at the anti-drug campaign not from only one perspective, but as one interconnected system. The PDP provides the broader development direction. EPADs provide the comprehensive framework for addressing the drug problem. The Dangerous Drugs Board provides policy and strategic direction. PIDEA leads in enforcement. Other national agencies provide health, social, educational, developmental, and local government support. And our LGUs, communities, families, and citizens are the ones who ultimately make these programs work on the ground. At the end of the day, our common objective is simple: to build communities that are safe, healthy, resilient, productive, and resistant to the harms of illegal drugs. And as we continue, may we also remember that information is itself a form of prevention. When the public understands the programs, knows where to seek help, understands the role of government, and becomes an active partner in prevention and recovery, we strengthen our collective capacity to address the drug problem. So today, let us look at it as a discussion about people, families, communities, public safety, public health, and national development. Because ultimately, the goal of all these programs and strategies is not simply to have drug-cleared communities. The goal is to have communities where people are safe,
families are strengthened, individuals are given a chance to recover, and every Filipino has the opportunity to live a productive and dignified life. Maraming salamat po. Maraming salamat, RD. No? And again, welcome sa inyong team dito sa ating Kapihan sa Region 9 episode. Before we proceed with the question and answer ng mga kasama nating media, let us first watch this presentation of accomplishments mula sa ating guest ngayon. PIDEA is relentless in keeping illegal drugs away from the public. From July 2025 to June 2026, PIDEA 9 and its partner law enforcement agencies conducted series of operations that resulted in significant accomplishments. 37 high-impact operations were conducted, 128 high-value targets arrested, to include regional target listing, government official and employees, and arrests from significant seizures. In the presence of the public, seized dangerous drugs and CPEX were destroyed in 2 separate destruction activities. On November 6, 2025, the largest and record-breaking destruction activity for Mindanao was conducted in Zamboanga City. Regulatory efforts to thwart chemical diversion were also given importance. Compliance inspection is regularly conducted to registered entities, ensuring regulatory compliance. As part of the intensified anti-illegal drug campaign, PIDEA RO9 continuously conducted random canine inspection across key entry points, courier hubs, and jail facility inspections. Supply reduction is coupled with demand reduction to tackle every angle of the illegal drug problem. Every sector of the society was reached by the initiatives of PIDEA 9 in preventing people's involvement in illegal drugs. Drug awareness campaign lectures were conducted to schools, local government units, offices, both the government and private sectors, and even in fisherfolk communities. Reforming drug offenders to being productive and law-abiding citizens is the agenda of the Balay Silangan Reformation Program. In partnership with LGUs, reformation centers were established that reform drug offenders. Partnerships with both public and private sectors were instrumental to PIDEA 9's success. Signing of memoranda of agreement and understanding resulted in significant accomplishments. PIDEA RO9 values the disposal of documents, making room for more valuable and utilizable documents and properties. On June 24 and July 1, 2026, PIDEA RO9, through its disposal committee, headed by ARD IA5 Levi G. Valmoria, conducted the first ever BER disposal. Cooperation from the public has likewise played a vital role in PIDEA 9's accomplishments. Through Operation Private Eye, private informants are awarded with monetary reward, encouraging the public to report to authorities illegal drug activities in communities. PIDEA Regional Office 9 proudly emerged as the best performing regional office under the Gamma Cluster, showcasing outstanding leadership, operational excellence, and commitment to public service. PIDEA RO9 celebrates another milestone as it also proudly brings home 4 individual excellence recognition during the agency's 24th anniversary. In its 24 years of service for our countrymen, PIDEA RO9 remains steadfast, continuously innovates, strengthens its capabilities, and stay one step ahead in fulfilling its mission. Ito ang aming pinalakas na kampanya laban sa ilegal na droga. Abante Region 9, ito ang Tatak R9.
Okay, happy 24 years sa ating PIDEA. No, actually we were there during your anniversary celebration, sir. Yeah. But nevertheless, gusto naming malaman, lalong-lalo na 24 years na pala ang ating PIDEA, no. Ano ba yung mga major programs natin na ini-implement ngayon dito sa Zamboanga Peninsula, RD? Okay, sir. Yun nga, sabi natin kanina, aside sa law enforcement operations, anti-drug operations, intelligence operations na kinakandak natin as PIDEA, lead in the enforcement of the RA 9165, meron din po tayong mga program sa approach na demand reduction. So we have the yung education, drug abuse prevention, we have the barangay drug clearing program, the drug-free workplace program na halos dito sa ating sa region, marami nang nag-implement kasi may ibang LGUs, provincial government units na talagang ginawang compliance ng kanilang mga nasasakupan. And yun nga, mas maganda na implement din kahit papano sa mga other establishment, private establishments. Meron din naman siyang kumbaga basis kung paano natin i-implement sa mga private establishments. So under the DOLE din po yun. Yun, Barangay Drug Clearing Program, Drug-Free Workplace Program, Drug Abuse Prevention and Education Program. And meron din tayo sa mga controlled facilities, drug clearing in controlled facilities. Ito naman sa BGMP, ngayon medyo sila muna yung parang nabibigyan natin ng priority kasi palagi silang nagre-request ng kanila ng activities para nga ma-comply yung drug clearing in controlled facilities, pagkakandak ng Greyhound operation, meaning search and seizure sa kanilang facilities, pagkakandak ng drug test sa kanilang mga employees, sa mga visitors and PDL. So yun yung kumba parang concept naman doon sa drug clearing in controlled facilities. So there are other programs gaya ng yun nga yung sa pagkakandak ng harabas, basically parang following din yung drug-free workplace. So drug-free workplace sa mga iba-ibang sektor, sa transportation, sa mga offices, yun sa mga controlled facilities and other areas na pwedeng ang gagamitin natin concept is yung drug-free workplace. With all these interventions and activities, RD, ano po yung status ng ano natin ngayon, ng ating drug anti-illegal drugs campaign? Yes, yun. Sa law enforcement, continuous naman po yung anti-drug operations natin together with the Philippine National Police, yung kanilang drug enforcement units, yung mga nasa stations, nasa provincial drug enforcement units nila. Meron ding National Drug Enforcement Units, yung PDEG, Philippine Drug Enforcement Group, na nakakandak din ng operations. Aside sa NBI, Customs, meron din silang team na nag-operate. And of course, yung mga other intelligence units from the Navy, the Army, and AFP, nagsusupport din po sila sa amin because sa ano nila sa pag mandate din nila is nandun support to law enforcement operations. So 2 weeks ago, last week, nagkandak kami ng intelligence workshop, kinakandak namin quarterly, and yun nga, nagbibigay naman talaga sila ng mga information and nagsusupport sila sa actual anti-drug operations. And yun, itong implementation nga ng ating mga advocacy activities sa community, LGUs and concerned offices are very helpful also sa implement pagkakandak nga ng drug abuse prevention. So nakikita natin na nasusuportahan yung ating mga initiatives. Ibig sabihin dumadami yung talagang nakakaalam sa ating mga programa and na-implement. So sa tingin ko yun yung isang sukatan na nakikita nating
successful yung ating implementation ng ating mga programs. Yes, thank you so much, RD. No? It's good to note na meron tayong mga nagawa talaga. Let's hear naman mga questions mula sa ating mga media partners na kasama natin dito. I know they are very eager to ask question, no? Dahil hindi talaga always natin nakakasama din yung mga partners natin, especially our PDEA. So let's hear questions from Miss Marlene Alawan ng RMN DXPR. Ayan, RD, good morning. Good morning also, Attorney Alviar. Araw-araw po halos mauulat namin na may mga nahuhuli po dahil sa illegal na droga. Sa ngayon po, kumusta ang illegal drug situation dito sa Zamboanga Peninsula? Masasabi po bang talamak or ano po ang kasamtangang situation? Ang pwede nating sabihin dyan is yung drug clearing program na, barangay drug clearing program is continuous. And ang affectation ng mga barangays natin is nasa 26% or may 600 plus 602 barangays tayong kumbaga need nating i-address yung affectation kasi kumbaga ang status nila is drug affected. Pero ang yun nga, yung remaining percentage ng drug affected is 26%. So continuous yung anti-drug operations to maintain yung kumbaga drug cleared status ng mga na-clear nating mga barangays. Continuous naman pa yung mga operations. Yung barangay drug clearing status natin is pababa ng pababa. Bumababa naman po yung drug affectation dahil nga ang mga implementers natin, mga Anti-Drug Abuse Council is maintaining yung implementation ng drug clearing program natin. Although yun, may mga nakikita din tayong mga nagpa-positive sa mga drug-free workplace implementation natin. So may mga nagiging victims pa rin ng use of illegal drugs. So dapat talaga ma-establish din natin yung community-based drug rehabilitation, dapat ma-in place yung multidisciplinary team na magkakandak ng or magme-maintain pag may mag-positive, may mag-address, dapat nandyan talaga siya para continuous na may nag-a-address sa mga nagiging victims. And as to yung nagsusupport sa supply, sa distribution ng supply, yun talaga, kailangan law enforcement yun. Law enforcement efforts. Yun nga, PNP and kami is continuous naman po yung mga anti-drug operations. RD, based po sa monitoring ng PDEA, kasama po yung mga law enforcement agencies natin, kadalasan po ba saan po nagmumula yung mga illegal drugs na napunta dito sa Region 9? As to the source of illegal drugs, ang talagang pinaka-main source ng illegal drugs production ng particularly shabu is from Myanmar, and naita-transport talaga siya papunta dito sa atin. Pwedeng via dito sa region natin, pwede sa Visayas, pwede sa Luzon. So kung makita natin yung mga naging entry ng illegal drugs from Myanmar, depende sa kung saan nila mapapalusot. Na-assign kasi ako sa Region 1, na-assign ako sa Region 3, and halos ganon din yung effort na yung pag binabantayan mo yung usually sa western side ng Philippines, pumapasok yung mga bulk shipment of illegal drugs. Yan talaga mga entry. Pag binabantayan mo, papasok sila sa baba. Pag binabantayan mo sa baba, ganon, parang naghahanap palagi ng kung paano siya ipasok. So, yun yung source po ng illegal drugs. Pag may dadaanan siyempre yung mga yung parang local contacts. So, from Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, to Zamboanga Peninsula, to Zamboanga provinces, o parang ganon. Ayan po, attorney, ng mga nakaraang buwan, napaulat po natin na may malaking halaga po ng illegal drugs na nakumpiska yung HPG natin dyan po sa may Barangay Buenavista. At based on the information is galing po daw ito sa Zamboanga City. So kumusta po ang hakbang na ginawa ngayon ng PDEA at ng ibang law enforcement agencies nang sa ganon maiiwasan na makapasok dito sa ating rehiyon ang mga illegal na droga po? Yes, continuous na yung yun nga, naka-monitoring, deployment, law enforcement efforts basically, intelligence operations, yan, deployment ng mga pwedeng mag-detect dyan. May mga seaport interdiction units tayo.
ngayon din nag-enhance, invited din kami sa parang activity, yung tabletop exercise ng Westmincom on how to deter criminalities coming from the doon sa dagat ganun. So part kami doon, nag-input kami kung sakaling may mga ma-discover na mga illegal drugs, ganito yung procedure na gagawin natin para mag-prosper naman yung legal niya, yung after operation result. So yun, nag-input kami doon ng paano siya in relation sa batas doon sa section 21, paano siya i-mark, i-photograph, i-preserve, i-seize, then present sa court, then for destruction, parang ganon siya. Pero siyempre kailangan nating i-proper yung pag-seize niyan para kung may mga mahuli tayo dyan or may mga ma-identify tayo sa pag-investigate na mga perpetrators, talagang mabigyan natin sila ng magandang kaso sa court. Ito po, RD, last po, ano po ba ang konkretong programa ng PDEA upang maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa paggamit at pag-aabuso at pagbibinta ng mga illegal na droga? May hakbang po ba ang inyong ahensya, katuwang ang DepEd, upang mapalakas ang drug prevention education sa mga paaralan? Yes, ma'am. We always coordinate naman po kay DepEd sa mga activities natin sa school. Talagang education, awareness, kailangan damihan talaga yung effort na yun. Kasi nga, yun ang kailangan, parang yun ang pwede nating gawin sa schools. Hindi naman tayo pwedeng mag-conduct ng anti-drug operation sa schools. Parang ganon. Pero yun nga, more on education, more on coordination kay mga principal, kay district superintendent, kay DepEd, na i-intensify yung pagkakandak ng engagement sa mga students. And yun, dapat may mga ma-form din tayong group sa mga students na kahit paano sila din is kumbaga maging katulong natin sa pag-encourage sa kanilang school, sa mga students na hindi mag-engage sa illegal drugs. Ayan, thank you po, RD. Thank you, Ms. Marlene Alawan ng RMNDXPR. Regarding communication strategies, I believe baka yung ating information officer, marami tayong mga ganun, ma'am. For the schools, ano yung mga initiative natin na ginagawa, Ma'am Darms? Baka may ma-share din si Ma'am Darms dito. Yes, Sir Evan. Actually, gaya ng sinabi po ni RD, continuous po ang ating anti-drug advocacy sa schools, in particular the Drug Abuse Prevention Education Program para sa mga students and young ones. We closely coordinate with the DepEd. Pumupunta po tayo. For information of everyone, we have provincial offices po sa lahat ng provinces sa Zamboanga Peninsula, and all of them meron po tayong designated na PSE officers, and we are responsible for the conduct of drug abuse prevention education. So sila po yung nagre-reach out mismo dun sa mga schools to reach yung mga young people and students. So hindi lang po dun sa schools, nandyan po din sila sa communities para naman i-engage itong mga youth po natin. So para sa kabataan pa rin po yung mga program. And for the information of everybody, this is not the only time na ginagawa ito ni PDEA. I believe even before, matagal na ginagawa kasama ng mga iba't ibang stakeholders natin, Ma'am Darms. Yes, Sir Eman. Totoo po. Okay, so sige, proceed tayo naman sa mga katanungan mula sa ating media partner, si Sir Stanley Rohingyas ng XFM Pagadian. Magandang umaga po, Sir Iman, at saka sa ating mga kaibigan sa PDEA 9. Ang una ko pong tanong ay ano po ang papel ng mga local government units at barangay sa pagpigil sa pagbalik ng illegal drug activities, lalo na po sa mga lugar na idiniklarang drug lord na po? Okay, as to sa barangay drug clearing program natin, may mga drug affected barangays, may drug cleared barangays, and yung barangays na never tayong walang record for illegal drug activities or drug personalities. So we call these barangays drug-free barangays. So yung sa mga drug cleared naman nating mga barangays, dapat continuous pa rin yung effort ng ating Anti-Drug Abuse Council sa pagmamonitor ng kanilang drug-cleared barangay. So, identified naman po nila yung mga drug personalities na
na kumbaga nagko-cause ng pagiging nag-cause ng affectation ng kanilang barangay. So and nabigyan ng mga intervention to, either mga users or pushers. Yung mga pushers nag-undergo sa Balay Silangan, yung mga users is yun nga yung may intervention na community-based drug rehabilitation or yung general intervention, depende sa assessment ng kumbaga yung multidisciplinary team nila, yung may mga trained ng DOH na nag-assess dito sa mga personalities na to. So yun, i-maintain talaga ng ating mga anti-drug abuse councils yung effort na to. Aside sa monitoring ng mga drug personalities, yun nga din, activities din na gaya ng drug education, continuous information dissemination against illegal drugs pa rin yung pwede nilang gawin para ma-maintain yung drug cleared status nila. Ang huli ko pong tanong, sir, is ano po ang pinakamahalagang impormasyon na nais ninyong malaman ng publiko tungkol po sa pag-report ng mga hinihinalang illegal drug activities sa region? At paano po maprotektahan ang mga ordinaryong mamamayan na nagbibigay po ng impormasyon laban po sa posibleng retaliation? Yes, sir. Lahat naman po ng reports, we have a hotline na pwedeng pag-reportan. Facebook page din, pwede rin sila mag-report doon. May email din kami na minsan nakikita namin yung mga reports doon. So, ina-actionan po naman namin. Pag na-receive namin itong mga information, we task our agents to verify itong mga reports na to, yung mga information. Siyempre, pag law enforcement, pag yung anti-drug operations kasi nausapan, yun ang gagawin natin, medyo matagal talaga, hindi immediate kasi nga kailangan pa nating makakuha ng evidence or maka-detect ng, kailangan nating may imbestigahan na talagang may illegal drug activity siya. Di ba? Hindi naman pwedeng basta pag ni-report is kumbaga for arrest or kailangan i-verify talaga muna siya, titingnan natin yung illegal drug activities niya. Then, yun, pwede tayong mag-plan for what type of operation. Pwedeng search warrant, pwedeng bypass. Usually bypass kasi nga naghahanap sila ng pagbebentahan ng kanilang illegal drugs. So, entrapment ang usually ginagamit natin mga type of operations. So, yun, safe naman po yung mga nagre-report. Actually, napakita nga natin kanina yung mga informants na talagang nagbibigay ng information and na-actionan natin and nagkakaroon ng mga magandang result, seizure of illegal drugs na malalaki na pwedeng mabigyan ng reward. So yun, nabibigyan din natin sila ng rewards through Operation Private Eye. Hindi nalalaman yung pangalan nila. Siyempre yung kumontak lang or may agent naman tayo mag-handle kung sa kanya binigay yung information para malaman din natin kung kanino natin ibibigay yung reward or yung para sa effort niya sa pagre-report niya. So naman siya, safe. Hindi naman nalalaman kung sino rin ang nagre-report kasi kahit anonymous, actionan natin. Minsan nga parang anonymous, may mga iba na parang nakakapagod din kasi report ng report pero ang problema niya is parang away lang nila magkapitbahay. So minsan din parang pangit din pero pinupuntahan naman po namin. Or isa pang ginagawa namin is ini-involve din natin yung police PNP kasi mas marami silang deployment compared sa amin. Yung team namin is sa provincial level lang and hindi namin talaga masakop lahat ng areas. So, sineshare din talaga namin sa PNP and sa NICA yung information para i-identify nila kung saan nila ibibigay yung mga information para ma-actionan din talaga. Salamat po. Thank you, Sir Stanley Rohias ng XFM Pagadian. Rejoinder lang doon sa katanungan ni Sir for Attorney. Attorney, ano ba yung mga legal impediments if ever may mga informants na hindi naman pala totoo yung fake pala yung ni-report nila? Hindi naman pala totoo. So, would that be may mga mga legal impediments? Yes, sir. Good morning.
Actually po, if magbigay sila ng information na hindi naman totoo, as regards criminal liability, wala naman pong liability yan kasi unless otherwise mag-execute sila ng affidavit and then that is under oath, so they can held liable for perjury if nagsinungaling. Pero mostly ng information na binibigay, binabato sa PDEA is through text lang or pumupunta sa office. And then yung mga identity nila is confidential. If ever man hindi totoo, wala naman pong criminal liability if ever. Yes, sir. And lastly lang, hindi naman kasama sa court proceedings yung mga informant if ever na raise to a case yung mga mga impormasyon na naibato nila sa PDEA. Yes, sir. Actually po sir, yung mga confidential informant, hindi po yan pinipresent sa court. Hindi talaga kasi their personality itself is confidential. So they are giving information. Ang importante lang talaga is during court proceeding is yung pusher buyer and then yung nag-arrest. Diba? Their testimony itself, including the evidence presented, would suffice for the possible conviction of the accused. Pero yung presence ng informant in the court is hindi naman po necessary. Okay. Thank you, Attorney John G. Okay, proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir Rogie Monera ng Wonder Radyo. Magandang umaga sa iyo, RD, at saka ma'am, sir, attorney. Tanungan ko po sa 30 lalawigan at mga lungsod po dito sa Region 9, sakop po ng PDEA 9. Saan po ngayon ang pinakamalaking problema sa illegal drugs po at ano po inyong basihan po sa pagmomonitor po nito? Yun nga po, yung entry of illegal drugs is usually sa Zamboanga City. And usually mga transactions natin, yung mga prosper na mga arrest natin is in Zamboanga City. Pero yung mga nakakadeal nating mga drug personalities is coming from different provinces. May mga tiga Sulu, may tiga Basilan, may mga taga Maguindanao, may mga taga Norte, Lanao, ganyan. So, yun po yung mga usually nakukuhanan natin ng malalaking seizures. As to distribution area, city, Mapagadian City, meron din naman pong talagang nahuhuli tayo dito. Bandang Tukuran, bandang coastal, yung papuntang coastal, ganun dito sa Zamboanga del Sur. Sa Sibugay naman is Ipil, dyan usually yung mga active na mga distribution or mga ganun, distribution or presence ng mga drug personalities. Sa Zamboanga del Norte is yung dalawang cities, Dapitan and Dipolog, usually may mga personalities tayong dyan nahuli mga personalities. And sa southern part ng Zamboanga del Norte, yung Triple SB, usually yun ang suspected natin pinanggalingan ng mga item nila. So ibig sabihin may mga pumapasok din from Sulu or from Basilan through this Kumba coastal area, parang ganun. So ibig sabihin, RD, nasa labas talaga yung supply, wala dito sa loob sa ating sa region. Yes sir, kasi yun nga, wala naman tayong na-record na production dito sa ating region. Usually talaga through entry sa mga coastal areas natin, smuggling ang usually mode of entry ng mga illegal drugs dito sa region. RD, malaki yung mga seizures po na nakumpiska sa ating operatiba. Paano po ang ginagawa po ng PDEA 9 upang hindi masayang yung operation sa illegal drugs? Madalas po nating nakikita, comment sa mga social media na nahuli naman siya, bakit nakalabas kaagad? Ano po talagang nangyari, RD, yung ganyang mga i-counter nyo po dyan sa mga comment yan? Okay, so yun, sa process talaga ng court, talagang titingnan nila yung evidence, titingnan nila yung case kung saan kung kailangan ma-dismiss, i-dismiss talaga nila. Si court talagang nagde-decide niyan. Pero sa part namin as law enforcer, talagang continuous din yung pag-upgrade namin ng aming knowledge paano mapatibay yung aming mga
case na fina-file. So, ang dami naming sinusunod. Laging nagki-case conference ang aming mga lawyers and mga agents bago mag-file. Talagang tinitingnan nila, nag-uusap talaga kung paano i-file yung case to kahit paano palakasin yung ating mga cases sa mga nafa-file sa court. Okay. Sunod ko mong katanungan, RD, paano po tiniyak ng PDEA 9 na ang nakumpiskang illegal drugs ay hindi napalitan o muling naibalik po sa merkado bago po ito matuluyang ma-dispose po, RD? Yes, yun nga. Once na na-seize from seizure, mark, photograph, and witness. So, mapipreserve naman po siya. Kasi nga, yun nga, na mark, na photograph na siya, and i-deliver na ni ano. And nandyan yung mga witness din, di ba? So, after that, na-seal na siya, i-deliver sa laboratory for examination. And once na-deliver sa laboratory, talagang chine-check din ni chemist na ito yung drugs. Positive naman po na illegal drug siya. Siya yung kung ano yung dineliver sa kanya is yun din. Ngayon itatago po yun sa may pinagtataguan po kaming evidence room na ang may access lang doon ako, yung chemist, then yung evidence custodian. So may tatlo siyang locks. Hindi ma-access yan kung hindi ako mag-participate sa pag-open. So pag in-open yon hanggang ano lang ako, hanggang susi lang ako. Hindi ako pwedeng pumasok sa evidence room. Ang nakakapasok lang doon is si evidence custodian. Kung baka siya, pag may mawala doon, siya ang may kasalanan. Pero baka madamay kami kasi nandun naman kaming nagbukas. Parang ganun. RD, may schedule po ba tayo na distraction this year? O Yes, sir. may Yes, sir. nagawa na kayo sa yung pagpalit nyo po dito sa Region 9? Nag-conduct tayo nung last SEM and Okay. may isa din tayong ika-conduct ngayon after nating ma-inventory lahat yung galing sa court na may order na si court na kailangan i-destroy nyo na. So i-schedule na namin yung destruction activity. Maghanap kami ng place or yung tamang facility para doon i-destroy itong mga dangerous drugs. Usually ang kamuha natin is si LPEC and sa Zamboanga City yung isang canning company doon na may kamuha kami na doong yung facility nila is qualified doon sa requirement na talagang masunog yung mga illegal drugs, sir. Last question, RD. Paano po tiniyak ng PDEA na mayroon po kayong internal screening o monitoring sa inyong mga tauhan po para hingingon pa nilang nasunog ang operasyon? Ba nga? Doon na ba protection sa mga illegal drug trade po? RD? Yes, sir. May naman po tayo, counter-intelligence officer din. Pero lahat dumadaan sa process yung hindi basta-basta din. Diba? Kumbaga talaga na nating kung may report sa ganitong tao, kunwari may report si Attorney Albiar, kailangan kong i-check kung gaano katotoo yung report. Talagang ipaprocess siya. Kailangan makuhanan din ng evidence, kailangan ganon. Hindi mahirap din talagang ma-detect. Pero may mga ibang technique naman na para technique sa pagkandak ng operation para hindi masunog. So, kung nasunog ngayon, siyempre yung si team leader dapat isipin niya kung paano hindi masunog sa sunod. So, gagawa siya ng paraan na hindi naman ma-detect na may galaw sila. Although yung pagkakandak nila ng operation, usually ako talaga ang magbibigay ng authority. Authority to operate, ako talaga magsasign. Lahat ng operation, hindi magpo-proceed yan kung walang authority to operate. Magpapaalam talaga sa akin bago mag-operate. Kung may operation na nakandak na hindi siya nagpaalam sa akin, illegal operation yan. Pahabol ko lang, RD. Kumusta yung coordination po sa other law enforcement agency? Kasi may nga, bypass ito, PNP, nag-bypass. Nag-unay naman noon ng duha ka law enforcement na nabatay mga inang coordination para malikayan ng Uniana, RD? Yes, sir. Naayos na po natin yan with PNP since noong 2022 may PDEA, PNP joint GMC, joint memorandum circular na talagang kung may mag-operate dyan, makikita man namin sa Regional Operation Center,
hindi ka muna pwede kasi may nag-operate doon. Huwag kang pumasok dyan, baka kayo ang mag-abutan dyan. So, ganun po yung parang simple explanation niya. Isa lang ang pwede mag-operate sa isang lugar. Under monitoring namin kasi kami rin ang nag-approve. Ako pa rin yung nag-approve. Or nandito yung chief operations ko sa chief regional operation center. Talagang sila yung nag-check dyan. Then akong mag-approve. Yes, sir. Thank you, Sir Rogie Monera ng Wonder Radyo. Regarding dun sa second question ni Sir Rogie kanina, Sir, Attorney, paano po ba yung bakit hindi nagpo-prosper yung mga kaso? Kasi 'di ba, marami tayong mga nadadakip na mga malalaking tapos nakakalabas yung tanong niya. So, bakit po ba? Anong mga reason? Is it because of the evidence or saan po tayo usually nagkukulang? Or talagang hindi naman talaga hindi nila ginawa? Ano po ba? Okay. May mga cases talaga na yung accused ay na-acquit or na-dismiss ba yung case. Mostly of the reason was that yung hindi na-comply yung chain of custody rule, yung Section 21 ng RA 9165. Meaning, hindi ibig sabihin na hindi kinumply. Hindi lang na strictly complied yung Section 21. Kasi napaka-stricto yan under sa batas from the time of confiscation. Kaya nga, at the time of confiscation, dapat may immediate marking. And then, during inventory, nandoon yung insulating witnesses, yung elected public official, yung representative from the media, from the NPS. Sila yung nag-i-ensure na walang nangyayaring switching, tampering, or planting of evidence. So from that, recorded yan, papunta sa laboratory, and then papunta sa court. So may mga procedures lang na hindi na strictly comply. That's why may nadi-dismiss talaga ang case. Kasi napaka-strict ng law with regard to prosecution of RA 9165. But on our part, we are doing our best. Kaya nga yung sinabi ni RD kanina, before filing of cases, nag-case conference talaga yung mga lawyers, yung mga operating units, para yung case na ipa-file natin sa prosecutor is airtight. Okay? So, may nagkakandak din kami ng mga moot court activities to our operating units sa ating agents para prepared sila during court testimony. So yan yung mga good practices na ginagawa natin to ensure po conviction. Pero hindi naman natin control yung yung decision ng judge kasi impartial naman siya, tinitimbang niya yung ebidensya. So yun nga. Most of the cases dahil dun sa sa Section 21 ng RA 9165. Thank you, Attorney. Proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Ma'am Alma Tolentino ng Wonder Radyo. Good morning, RD. Good morning, Ma'am Darmalyn, and good morning, Attorney Alviar. Sir, ang pangutana karon is, kumusta po ang implementasyon sa Barangay Drug Clearing Program sa buong rehiyon? Yes, yung update sa ating Barangay Drug Clearing Program, actually, yung Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program, which is nagko-compose dyan, is PIDEA. Ako ang chairman. Vice chairman, si DILG, member si PNP, si DOH, member, and LGU representative. Kami yung parang Regional Oversight Committee na nagkakandak ng deliberation sa mga application ng mga nag-apply for drug clearing status ng kanilang barangay or retention ng kanilang drug cleared status, and yung verification na drug free pa rin yung barangay nila. So yung sabi ko kanina, tatlong yung klase ng barangays na sa barangay drug clearing. So nakaisang ROC BDC meeting pa lang kami, Regional Oversight Committee meeting last per semester, and so far wala pa kaming na-declare as drug cleared, na-retain as drug cleared. Basically ang meeting na yon is ina-encourage natin yung ating mga ADACs na mag-submit ng mga application. So ngayon, baka mag-schedule kami ngayong September kasi
yung mga efforts ng mga ADACs natin from Sulu, lahat ng mga provinces is ready na. So baka mag-schedule na kami ng oversight committee deliberation. So ibig sabihin sir, yung lahat na nadeklara na mga barangay drug cleared last year po, silang lahat mag-apply ng retention? Pwede silang mag-apply, pero yun nga, may screening, i-check yung mga compliances, requirements, kung talagang nagawa ba nila. Then, ang ating mga provincial barangay drug clearing officers, i-screen nila kung ano yung isa-submit nila dito sa regional. Yung mga provincial barangay drug clearing officers natin, check nila kung talagang kompleto ba na comply ng ating mga anti-drug abuse council sa barangay and municipality yung mga requirements for application. So sa ngayon may mga for retention pero hindi lahat talaga. May mga hindi ma-retain kasi nga hindi naman nag-apply. Di ko pa masabi kung ilan talaga. Pero may mga nag-apply, may mga nadi-deny sa provincial muna. Provincial level pa lang. So, pagdating sa region, i-deliberate namin ng committee, yung sabi ko nga, PIDEA, DILG, DOH, and PNP, kung sino talaga yung mafa-finally declared as drug cleared, retained yung status as drug cleared, and ma-verify uli as drug free yung kanilang barangay. So, yun talaga ang parang process ng pag-check natin sa status ng ating mga ADAC sa implementation ng barangay drug clearing. Dito tayo sa barangay drug-free workplace program. Kumusta po ang implementasyon nito RD sa PIDEA sa lahat ng mga LGU pati na rin sa mga government agencies? Compliant po ba sila? Yes ma'am, we have parang 74 atang na-record nating may drug-free workplace program implementation. So, 74 national agencies, LGUs, ano na yan, kumbaga halo-halo na yan. Yun nga, may mga nagpa-positive sa pagkakandak ng drug test. Pero nandun naman sa policy nila na bibigyan nila ng intervention. So, yun yung maganda doon na kahit paano sila na yung mag-correct sa mga nagpa-positive. Hindi naman talaga, kumbaga, anong tawag ito? Yung parang pag nag-positive ka is wala ka ng pag-asa. Parang binibigyan natin pa rin sila ng pagkakataon. Yun nga, through sa mga policy nila is talagang bibigyan ng intervention, i-rehab, then bibigyan ng pagkakataon. Depende sa policy po ng office. Pero sa amin kasi, sa PIDEA, ang policy namin dyan, pag nag-positive ka, dismiss. No mercy talaga kami sa ganun. Kasi nga kami yung parang lead, tapos pag may offense kang ganun, hindi parang bakit ka nag-engage doon? PIDEA ka nga, parang ganun. Sa sinasabi mo RD na may 74 na na-confer as drug-free workplace. Ano-ano po dito sa Zamboanga del Sur meron ba at ano-ano po ng mga government agencies pati na rin anong mga LGUs po? May I ask Ma'am Dharma kasi medyo kabisado niya. Yung sa akin is mga national government, DILG, may GSIS, Pagadian, nagda-drug-free workplace, although yun nga, may mga nagpa-positive, saan pa ba? Sa Tukuran, may, ganon din. Ganon. Gusto ko lang i-correct ma'am, no, yung 74 po na sinasabi ni RD kanina, yun po yung number of LGUs including the national government agencies na na-monitor po namin na nag-i-implement ng drug-free workplace program. But when it comes to the agencies or offices na nabigyan po namin ng commendation, we call it commendation po, hindi po siya kumbaga parang certificate of hindi siya parang declaration as drug-free workplace because wala po tayong ganun sa regulation. So ang tawag po namin doon is commendation po para po doon sa mga drug-free workplace program implementers. So for this year po, we have recorded around I think 6. Kasama po dyan yung GSIS Pagadian City, GSIS Zamboanga City, and then we have the provincial DOH po ng Zamboanga Sibugay. We also have
ano pa ba yung iba? DILG po, Zamboanga Sibugay, kasama po doon sa nabigyan po natin ng Certificate of Commendation this year sa pag-implement po ng Drug-Free Workplace Program. And during our celebration po ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, meron po tayong nabigyan ng Certificate of Commendation sa pag-implement ng DFWP or Drug-Free Workplace Program na 6 na barangays from Pagadian City po. So makikita po natin na talagang kumbaga they are really exerting their effort na ma-implement itong drug-free workplace program. Ang ikinagad dito sa ma'am, hindi lang po ito kumbaga compliance kasi po dito sa pamamagitan ng programa nakikita natin na monitor natin na kung merong pumapasok ba na illegal na droga sa ating workplaces or merong gumagamit. Ang point doon is not to harass everyone, not to harass employees, but para mabigyan or maagapan ng intervention. So yun yung pinaka-point doon sa pag-implement ng drug-free workplace program. Gaya ng sabi ni RD kanina, maliban na lang sa amin sa PDEA because we are the lead agency, but from sa other agencies kasi binibigyan natin ng pagkakataon para magpa-rehab. So yun po. Ma'am, sa nakikita natin ma'am, napakaraming LGUs tapos mga government agencies dito sa Zamboanga Peninsula Region. So paano natin sinisiguro ma'am na ang lahat ng mga LGU ay sumasailalim sa Drug-Free Workplace Program? Actually ma'am, ang part po namin sa PDEA, sa Drug-Free Workplace Program, nandun lang po kami actually sa information dissemination and encouraging to implement. Basically, ang responsibility is nakaatang doon sa LGU or sa national government agency to implement the program. So nandun lang po kami to encourage na dapat may continuous implementation sa pamamagitan ng at least man lang once a year na pagkandak ng drug testing para ma-monitor natin na wala talagang gumagamit ng illegal na droga doon sa mga empleyado ng respective offices. So yun po, sa kanilang drug-free workplace program naman po, nakasaad doon na meron silang ginagawang annual drug testing activity. So sa pamamagitan nun, in a way na parang nasusustain natin yung programa sa pamamagitan ng pagkandak ng regular drug testing activity. Okay, thank you ma'am. Thank you po, Ma'am Alma Tolentino ng Wonder Radyo. I'm just quite curious, RD, no? Regard especially yung sa sa drug-free workplace natin. Ano pong nangyayari? Kasi sabi nyo kanya hindi naman ganun ka-harsh pag nakita natin na merong mga empleyado na gumagamit talaga ng illegal na droga. But ano pong nangyayari sa kanila? If ever nakitaan na itong workplace na ito, merong mga user dito. So ano pong ginagawa natin dun sa mga empleyadong ito? Natatanggal po ba sila? Binibigyan ng tsansa? Paano po? Yes sir, sa PDEA talagang nadidismiss. Sa PDEA? Oo. Okay. Pero as to naman, kung yun nga, na-detect siya as nag-use siya. Pero kumbaga hindi naman siya yung naging, pasaway siya or may ginawa siya sa office. Wala naman, tahimik lang. Pero yun nga, pag-conduct ng drug test, nag-positive siya. So, talagang i-dismiss natin. Oh. Yun. Pero hindi naman siya yung talagang yung parang may na-recruit doon, kumalat ba? So far naman hindi ganon. Pero yun nga, yung napapansin ko sa ibang offices or yung mga institutions, yun nga, parang dumadami. Parang baka nagbabarkadahan, parang ganon. Kaya madami silang nagpa-positive, parang ganon. Opo. Pero yun nga, kailangan namin i-check din talaga yan kung bakit Nag-exist. yun, dapat i-implement Yeah. talaga yung drug-free workplace kasi Yeah. doon nag-umpisa. At least pag nag-positive, may pag-umpisa na investigasyon. Bakit silang magbabarkada, nag-positive silang sabay-sabay. So baka talagang magkakasama sila. O, sino yung nagbibigay sa kanila? Sino nag-encourage sa kanila na mag-use? Parang ganon. Parang may source din naman po sila. Yeah. I think si Attorney Alviar may dadagdag. Yeah. If I may add, sir, no? With regard to the drug-free workplace policy and the implementation, particularly sa sanctions sa mga employees na mag-positive, ganito yung gagawin natin. If ever you are an appointed public official, so examples ng mga appointed public official, like sa LGU, yung mga engineers, assessors, treasurer, and etc. So appointed yung nature ng position nila. So ang mangyayari, if they will test positive for drug use
during the implementation of this drug-free workplace program, kakasuhan pa din sila ng grave misconduct. Oh. Pero, instead of dismissing them, i-require sila yung mga appointed public official na mag-undergo ng treatment and rehabilitation depending on the assessment sa drug dependency examination. Okay? If hindi nila i-comply, sabihin nila na ayaw kong magpa-rehab, kakasuhan na naman ng another count of grave misconduct. And that time, pwede nang maging ground for dismissal. Okay? Insofar as appointed public official, dito naman sa elective public official, ang nag-govern kasi sa kanila is yung DDB board regulation and then yung local government code. So, kakasuhan talaga sila ng misconduct. And then, if ma-find out na guilty talaga, may possibility na matanggal sila sa position nila. Yes, sir. Thank you, Sir Attorney Alviar. Okay, proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir Jason Revelo ng Wonder Radyo. Good morning, RD, at saka attorney at ma'am. Sa lahat nandito, good morning. Ang aking katanungan, ano po ang kabuuhang resulta ng operasyon at ilang suspect na po ba ang naaresto ngayong taon at gaano karaming droga ang nakumpiska at magkano ang halaga nito? Sino may data ng ano ng number of operations, Yes. shabu seized, and price of drugs. So ang price kasi ng drugs in every 1 gram ng shabu is 6,800. Yung parang ginagamit nating parang standard value para hindi iba-iba nationwide. Pero iba-iba siya pag talagang titingnan mo yung bentahan ng price sa per area, magkakaiba. Minsan sabihin natin dito sa yung 1 gram ng dito sa Zamboanga del Sur is nasa 4,000. Sa Zamboanga del Norte nasa 5,000, ganyan. Sa Zamboanga City nasa 2,500. So iba-iba yung price talaga, yung actual price ng illegal drugs. Yung sachet naman is may mga tig 100, tig 200, tig 300. Depende talaga din sa yung nagdi-distribute yung sa pricing. Pero parang nabibigyan natin ng computation yung ng price yung amount yung seized drugs, mabibigyan na natin ng amount na pare-parehas. Yun ang sinet ng dangerous drugs for 6,800 per gram sa shabu. Sa marijuana 120 per gram. So usually ganun yung pagpepresyo natin. So para mas madaling yung mapresyuhan. Pero ako ayaw kong palaging ginagamit yung pricing kasi parang nag-i-encourage ang ganda pa lang magbenta, parang ganyan. Parang pangit din, di ba? So minsan inaano ko yun na hindi lagyan ng mga presyo-presyo kasi parang pag nakasis ka ng 1 kilo, 6 million kaagad yun, 6.8 million. Parang, 6.8 million para yung mas mahal pa sa ginto yun, parang ganon. So, baka nakaka-encourage naman tayo in the long run ng yun nga, gusto nga nating kumbaga i-discourage yung sa sa drugs. As to number of operations, yun nga, naman siya, continuous, yun nga, sinabi ko yung mga operating units, drug enforcement units, stations, provincial and regional ng PNP. And may drug enforcement group. Ito si drug enforcement group, din siya, Bangkalawakan. Pwede siya sa Region 9, pwede siya sa Region 10, depende kung saan tumatakbo yung kanyang drugs na na hinahabol niya. So ganon yung operation niya. So marami naman po tayong na operations na kakandak, combining yung PNP and PDEA. Marami rin tayong na-filean ng cases or sa mga naaresto. So ganon, kung maraming operation, usually pag yung sa mga bulk seizure 1:1 yan, parang usually ganon. Ang nahuli ko siya 1 kilo lang, so 1. Pero kung pag sa drug din, kuminsan 3 yung arrest, 5 yung arrest. So isang operation pero 5 yung arrest. So parang ganon siya. May data Pero po di ko ba mabigay yung actual. I think meron si Ma'am Darmalyn. Okay, sige. Oo. kung ilang kilo na ang nasamsam ng PDEA sa mga drug operation? Yes, sir. Based po sa aming data, the data is from January 1 to August 15.
A total of, I think, 1,600 plus na anti-drug operations. Meron si ROC operation na anti-drug operations na na-conduct for this year, January to August is 1,048. May na-arrest tayong 1,209 personalities, and more or less 60 kilos na yung na-seize natin na shabu. So yun po yung parang more or less data natin sa anti-drug operations. That's amounting to almost 409.9 million pesos po. Mahal pa sa Ginoo. Mayroon po bang mga government official, uniform personnel o iba pang public official nga kasalukuyan inimbestigahan dahil sa posibleng involvement sa illegal drugs ngayon? Yes sir, na-arrest talaga and na-file ng cases. So yun. 14 pag government official. So pwedeng elected siya, pwedeng employee siya, yun mga 14 ang na-arrest natin for this year. Ano po ba ang pinakamalaking hamon na kinaharap ngayon ng PDEA Region 9 patungkol naman po sa drugs? Ano ba? Paano ba natin sagutin to? Challenging talaga yung deployment namin kasi kulang nga kami. Kumbaga yun, yung personnel namin is kulang, pero kaya gusto namin ng mag-multiply ng effort sa anti-drugs. So meron lang para sa advocacy, meron sa law enforcement. Yan nga, nakakatulong naman po yung PNP sa law enforcement. Even sa demand reduction din, nag-advocacy din naman po sila, sir. Yun nga, yung pag-i-implement ng lahat ng agencies or ng institutions or ng offices nung drug-free workplace policy, kung lahat nag-implement yan, kahit papano, liliit yung area or market ng illegal drugs. Parang ganon, di ba? Parang ganon yung kailangan natin. So, kumbaga, ang challenge dyan is yung support and yung understand ng lahat ng institutions, ng lahat ng sectors na dapat suportahan natin yung against illegal drugs. Ayun lang. Thank you. Thank you, Sir Jason Revelo ng One The Radyo. Proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir John Ray Tibor ng Brigada FM. Good morning, RD, ma'am, at sa lahat ng classmates. Good morning. Yung nasa labas din, good morning. Yung tanong ko po ay, I don't know kung natanong po ba ito, is regarding po sa mga sabi-sabi na even though hindi naman talaga directly na sila, yung nag-use ng droga ba, yung sinususpitsahan na nanay sinaksak ng anak dahil sa droga, isang babae, minor de edad, na-rape dahil sa droga. Ano po yung reaction pag nakarinig kayo ng mga ganong mensahe po? Do you think it is failure from your side kung totoo man na droga talaga yung dahilan? Pag yun ang naging result ng yun nga ng drug proliferation, siyempre masakit sa kumbaga talagang failure yun kasi nga nangyari yung mga things na to. Ayaw naman natin gusto nga natin is safe, healthy yung mga tao, pero kung sila na-involved sa illegal drugs, parang failure. Bakit nakarating yung drugs sa kanila? So talagang as much as possible yung supply is hindi makarating sa market. Yun nga, yung paano natin gawin na hindi talaga ma-access ng market yung illegal drugs, challenging din yun talaga. Education, decision din yun, choices din, di ba? Mahirap din, parang, paano ba yun? Paano ko kung pipiliin niya talagang mag-use, wala na akong magawa doon. Talagang parang ganun siya. Okay, another question is, may isang pare na trending sa online, hindi lang tayo papangalanan. Sinabi niya na yung kaibigan, meron siyang kaibigan na nagdi-deal ng droga. Sa isang sachet, meron siyang 50 pesos, nakabinta siya ng 3 sachet, meron na siyang 150 pesos.
ang punto niya is hindi naman talaga krimen or ano yung pagbebenta ng droga. Sa kanya lang is pantawid gutom. Even though may mga buhay na masisira, ano po ba yung reaction niyo po dito, RD, sa sinasabi ng pare na yon? Tama naman, sir. Yun nga ang nire-recruit ng mga sindikato. Talagang ini-exploit nila yung vulnerable na mga tao, yung may pangangailangan. Talagang i-exploit nila yon. Yun ang uutusan nila. Yun ang nakikita natin. Pati minor. Talagang yun ang tinitingnan nilang paraan para maitawid nila yung, mai-distribute nila yung illegal drugs nila. So, yun din. Ganon din yung walang gustong kumain. Wala siyang source of income. Aalukan siya ng ganito, i-deliver mo. Talagang gagawin din talaga yon. So, sa akin yun, realities talaga yon. Sad reality, no? Regarding doon sa sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, sabi niya, safest place, the safest, mas safest yung Pilipinas ngayon. Kasi sabi niya, 80%, mas bumaba na yung krimen. Based po sa previous administration, mas laganap yung mga namamatay, krimen, due to yung sa war on drugs. Hindi naman talaga natin may-deny yun kasi marami naman talagang pinapatay dati, yun nga, dahil sa droga. Kumpara ngayon na, totoo naman talaga na mas konti lang yung percentage ng krimen ngayon, kumpara before. Ano po ba yung, sa inyo po, bilang sa PDEA po, ano po, saan po ba kayo pabor? Sa mga, hindi naman tayo pabor, no, kasi namamatay yun. Saan po ba kayo pabor sa pag sinabing safe noon na administration or noong mga pangyayari na yung mga pangyayari noon or yung pangyayari ngayon? Ano ba 'yon? Sa amin sa PDEA, yun nga, basta i-implement namin yung ating mga strategies, yung mga programa natin, nakikita natin na kahit papaano maraming nag-i-implement, maraming nakakaintindi, medyo yung implementation is kahit papaano implementation ng mga programs gaya ng drug-free workplace, ng drug clearing, kumbaga naiintindihan kung paano implement. Sa tingin ko, yun na lang muna siguro yung basehan ng ating pag-measure. So, mas klaro na uno kasi maraming nag-surrender, no? Maraming napuno-puno din yung presuan. Dito na lang tayo sa local. Yung bahay silangan natin, ano yung update? Sino po ba yung pwedeng tumira doon? Kasi parang walang nakatira doon eh. Wala ba tayong mga nahuhuli na para ipasok doon? Sir, sagot ko na lang update muna po sa kaya bahay silangan. siya kasi yung Balay Silangan focal person, si Ma'am Dharma. So, siya na lang. Saan particular na Balay Silangan Reformation Center, sir? Okay. Dito po tayo sa sa city, yung sa may malapit sa IBT, ma'am. Pagadian City? Yes po. Opo. The last update sa Reformation Center ng Pagadian City, kaya hindi pa siya nag-operationalize, pina-finalize pa yung funding for the Reformation program. But then eventually, kung meron ng funding and we have the data naman kung sino-sino ang dapat ipasok. Anyway, ang qualified na individual na kailangan or eligible po to enter the Balay Silang Reformation Center, ito pong mga tinatawag na qualified pushers. So sino po yung mga qualified pushers? Sila po yung mga nakalista doon sa tinatawag na Certified PDEA-PNP BADAC Watch List. So nandun po sila sa listahan. Eligible po sila sa programa. Another is, pwede din po yung wala sa listahan, yung mga nag-surrender, provided hindi po sila high value targets. Okay, pwede din po yung mga plea bargainers natin na merong court order na to undergo Balay Silang Reformation Program. And the last one is, pwede din po yung mga referral from other government agencies. So gusto ko lang iklaro na ang ipinapasok po natin sa Balay Silang Reformation Program or Center, hindi po ang mga gumagamit ng illegal na droga, kundi po yung mga involved or drug offenders. Kasi iba po yung intervention na binibigay po natin sa gumagamit ng illegal na droga doon sa mga nagbebenta ng illegal na droga. So sa Balay Silangan, since we are speaking of reformation, so ang nandito po sa loob is dapat yung mga
involved or nagbebenta ng illegal na droga. So yun po yung mga pwede lang po ipasok sa Balay Silangan Reformation Center. Okay, ma'am. Last follow-up question. For the meantime, saan po ngayon yung mga qualified na pushers na supposedly doon sa Balay Silangan wala pa namang budget. So saan po sila ngayon pinapasok? Nandyan sila sir sa barangay with continuous monitoring po ng Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Kasi ito pong mga pusos po nandyan sa kanilang respective barangays. So ang merong responsibility po to monitor is their own respective Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Okay, thank you so much, ma'am, and RD sa lahat. Thank you so much. Thank you, Sir General Tibor ng Brigada FM. Let's proceed sa mga katanungan naman ni Sir Albert Diano ng Pagadian Flash News. Magandang umaga po sa lahat, pati kay RD. And Albert Diana po from Pagadian Flash News. Yung tanong ko po tungkol po sa status dun sa mga nahuhuling drugs. Kasi po we know that PDEA is the proper authorities to condemn or to dispose sa mga drugs. And kasi sa online, hindi natin maiiwasan yung mga haka-haka na mga tao na kayo lang din yung nagsusupply, recycle yung drugs. Yun yung sinasabi talaga sa online. So hindi na natin maiwasan yung mga pinag-iisip na ibang tao. Kasi yun yung nakikita nila. And we've heard last time nga nag-condemn or nag-dispose kayo ng umaabot ng 5 million plus na drugs doon sa LPEC. And yung nahuli in whole Zamboanga del Sur or Peninsula, million kasi yung nahuli. Ano na ba yung status ng mga drugs na nahuli na hindi pa na-dispose or hindi pa na-condemn? Yung nakandak na destruction nung last year, November, na-dispose po yung mga na-seize na halos 165 kilos yung na-dispose doon sa Zamboanga City. Kasi may naging kamuha po tayo doon, kaya doon natin na-destroy yung na-seize doon sa Zamboanga City, yung 69, yung 59, yung 20, yan yung 87 kilos, lahat doon na destroy sa Zamboanga City. Then nung first SEM, yung na-destroy lang dito is kumbaga small amount yung dito sa LPEC. May documentation ba, sir, para makita sa mga tao yung pag-condemn or pag-distract doon sa mga drugs? Kasi Yes, parang wala nakikita yung mga tao, kaya yung haka nila, nire-recycle lang ninyo yan. Dami namang nag-attend doon, sir, sa Pero mas maganda talaga yun, sir, na ma-disseminate doon sa mga stations or sa mga media outlets. Tinawag din namin yung mga media, sir, na i-cover baka hindi ka pumunta. Okay. Hindi, pero ganun, sir, meron. Talagang tinatawag namin yung media, may mga witness din tayo, mandatory witness, talagang may checking doon. Talagang pinapublish naman natin, sir, yung Okay. Siguro hindi lang nag-viral, sir. Hindi masyado, siguro. Pag hindi nag-viral, hindi kasi ng mga tao. Okay, sir, so next question is, ako kasi, sir, isa sa mga nag-witness or sumasama sa mga operation. So kaya po, yung sa akin kasi, sir, mostly yung nahuli natin dito is mga carrier. Yung mga kahapon nga may nahuli mga bata pa. So wala pa yung bahay silangan natin. So paano mangyayari? So sila talaga yung pupunta sa korte para hatulan. So ngayon, may monitoring na ba dun sa mga malalaking supplier, yung mga tinatawag din natin na kapitalista dun sa mga drugs? Kasi mostly, di ba, kasi may kagabi nga mayroong mga 50 grams ba yun o malaki na yun? May mga nagsusupply na gano'n, mga bata yung may nagdala. May monitoring na ba dun sa mga Tama po, sir. Continuous naman nga yung ating intelligence operations. Identify natin yung kumbaga level ng mga involved na personality. And yun nga, yung gaya ng tanong kanina, talaga ang mga na-exploit, nahuhuli natin is yung mga ginamit din na kumbaga kahit papaano yung pinagdala. Kasi yun ang evidence pero may other efforts tayo para maimbestigahan yung itong hindi humahawak ng drugs. May financial investigation
team din tayo. So pag nakakuha tayo ng mga bank accounts, transactions, inaano natin yan, parang nakakadak tayo ng additional effort dyan. Kasama natin yung AMLAC. Naghihingi tayo ng kanilang kumbaga information din para tingnan natin kung gaano ba kalaki na or gaano yung participation ng mga hindi humawak ng droga. Parang ganun. Okay po. Salamat po, RD. And salamat po sa inyo lahat. Okay, thank you so much, Sir Albert Diano ng Pagadian Flash News. Proceed naman tayo sa mga katanungan mula kay Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Okay sir, good morning. Tanong ko lang po, in connection kanina sa mga public officials, ano po recommendation ng PDEA sa DILG, yung mga nagpa-stib na mga barangay officials, yung mga SK, ano pong action nito sir? Parang may Sige sir. Yes sir. With regard to elective public official, no? So based sa law, yung sanction talaga sa kanila is kakasuhan talaga ng misconduct. And then later on, if found not guilty, pwedeng i-dismiss. So by now, parang may ongoing na mga cases na fina-file na sa mga elected public official na nag-positive during the implementation of the drug-free workplace program. So, yun yung information na nakuha natin na ongoing, and then may magfa-file pa ng case sa kanila. Okay, yung sa DILG na ho, yung implementation sir? Yes, sir. Okay. Follow up sir. May na-monitor na ba kayo sir dito sa Region 9 yung malalaking sindikato na protector ng droga, o may mga politicians but behind this mga anomalies? Continuous naman po yung yung ating pag-investigate ng mga involved sa illegal drugs. So pinag-uusapan po namin 'yan sa mga intelligence workshop. Ang mga nandiyan sa intelligence workshop usually talaga is yung mga intelligence officers na PNP, kami from the AFP. Yan ang mga nakakausap namin sa intelligence workshop. And syempre, kahit papaano, medyo confidential din. Parang siguro pag naging successful na yung operation. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus. Pwedeng yun. Pwedeng i-publish pag naging successful. Pero pag habang under siya, kumbaga parang naka-case operation plan pa siya, medyo hindi natin pwedeng pag-usapan sa in the open. Yes, medyo mahirap kasi mga malalaking tao ang involved nito. Yung presidente siguro ang mag-order na hulihin nyo. Pero yung kasama nila sa partido, parang ganyan. Normal. Follow up sir, dito sa Region 9, anong probinsya o syudad ang maraming mga droga? Yan, kanina nga, nasabi ko yung mga areas na kung saan yung mga transaction, Zamboanga City, Pagadian City, Ipil, Dapitan, Dipolog, usually yun yung mga areas of transaction. Pero yung mga involved na mga personalities is, yun nga, sinabi ko rin kanina na iba-ibang province yung pinanggalingan. Okay. Sir, for clarification na lang, no, itong PNP PDIG, PNP Drug Enforcement Group at saka PDEA, ano pong pagkaiba sa operation nila, sir? May sarili silang dinedevelop na case, same as PDEA din. Kumbaga, for anti-drug operations din talaga yung purpose ng PDIG. Yun, additional kumbaga anti-drug unit to conduct anti-drug operations, parang ganon din lang. Parang NBI na may anti-drug unit sila, parang customs na may anti-drug unit sila. May target sila na sila yung may access kasi sa operation hindi lahat may access. So, same price yung pangmalakihan, mayroon ding maliit na same lang ba sa sir PDEA ang operation? Sa tingin ko yung parameters nila
nakafocus sa mga high-value targets. Kumbaga, ganon din yung high-value targets, high-volume seizure. Kasi yun nga, yung supply yung parang mas gusto nilang i-hit or yun yung parang priority ng pag-create ng kanilang unit. Dito kasi sa mga stations natin, siyempre, ang usually bumababa dyan is talagang for distribution. Kaya pag makita natin yung operation ng ating mga stations within their jurisdiction, ganoon din na maliit. Tsaka hindi naman, siyempre, depende rin sa nila, sa procedures nila, protocol nila. Hindi naman lumalabas yung isang station sa kanyang station. Kaya talagang nakapokus siya kung ang area niya is talagang hindi naman siya affected masyado. Ang mahuhuli talaga niyan din is yung simple lang din na mahuli. May pagkakataon ba sir na joint operation, PIDEG at saka PIDEA, yung malalaki ng value? Yes, marami naman pong mga joint operations tayo with PIDEG. RDEU, PIDEG, yung mga other intelligence units ng AFP, yun yung mga palagi natin kasama. Okay sir, thank you. Thank you, Sir Dods Marzon ng Pagadian News Channel. Proceed tayo sa mga katanungan ni Sir Delmer Sabandal ng Nongrading Radio. Last question na, sir. Good morning po sa lahat. Kanina, nasagot na merong opisyal sa government na nahuhuli. So, maliban doon, sir, meron ba rin tayong nahuhuling mga matataas o kilalang mga personalidad din? At saka, ano po ang iyong reaksyon na kadalasan raw sa mga nahuhuli ay medyo maliliit lamang? Thank you. Sa pagka-assign ko dito, wala pa akong nahuhuling pag ang sabi niyong malalaking tao is yung position niya, kumbaga parang regional director, parang wala pa naman so far. Pero siyempre gusto nga natin na na ang mahuli natin is yung talagang yung nagkakapital, kung sino talaga yung talagang pinaka nagpapakalat ng illegal drugs dito sa ating region. Yun nga lang, as to evidence, medyo kasi nga sila kumbaga taga-utos sila, di ba? So kahit papaano, yung evidence hindi dumadapo sa kanila. Parang mahirap namang pilitin ko si fiscal na pailan yung isang tao na wala akong evidence. Reaksyon na lang, sir, sa mga kadalasan daw nahuhuli ay yung maliliit lamang. Totoo siguro yun. Yung mga nahuli, yung mga na-exploit. Kaya yung dapat nating turuan na hindi sila ma-exploit. Diba? Hindi sila kaya regular yung bibigay natin ng education, awareness, huwag kayo talagang magpagamit sa mga although yun nga, napipilitan sila kasi nga nangangailangan income, di ba? Paano kung siya mapipilitan or yung iba naman nag-enjoy siguro na marami siyang pera na kaya pero yun nga pag nahuhuli naman natin. Thank you, Sir Delmer Sabandal ng Nonglading Radio. I think we have already exhausted all the questions from our media partners. Medyo mahaba-haba yung naging diskusyon natin, RD, Attorney, and Ma'am Darms. Before we let you go po, can we hear your closing statement para sa ating mga listeners ngayon? Yes, sir. Usually naman, yun nga, we have a choice. So, ganun pa rin ang sasabihin ko na say no to drugs. Ganun. Huwag tayong mag-engage sa illegal drugs. Suportahan natin yung mga initiatives na kakatulong sa against distribution, yun nga, dito sa ating local situation or environment. Paano talaga nasasabihan yung ating community na huwag talaga mag-engage ng illegal drugs. So siguro mas palakasin natin, pagtulungan natin kung paano natin i-disseminate talaga yung na huwag mag-engage ng illegal drugs. So nagpapasalamat ako dahil nandito yung mga media. Yun nga, kailangan tulungan natin yung government sa pagpapakalat na huwag mag-engage yung ating mga constituents sa distribution, sa use. Pag walang gumagamit talaga ng illegal drugs, kahit nandyan yung drugs, hindi siguro papansinin. Kumbaga, kahit yung commodity, hindi siguro kakainin. Kasi nga, poison yan parang ganon. So, paano natin i-disseminate sa ating community
Yun, pagtutulungan talaga natin. Okay, maraming salamat Regional Director Brian Babang of the Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 at sa kanyang mga kasama, Attorney John G. Alviar ng Legal and Prosecution Unit at Ms. Darmalyn Jumlail ng Information Officer ng PDEA 9. Atin din pong pasasalamat sa mga sumubaybay at tumutok sa ating episode ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, BIA Director General Catherine Chloe De Castro, Officer in Charge Jocelyn Alvarez at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9 at sa ating guest mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Rio 9. Daghang salamat.